Breaking news. Nag-deploy ang Russia ng mga sundalo sa border ng Israel-Syria. Merong video na nagpakita ng mga Russian troops malapit sa Golan Heights. Ang hakbang na ito ni Putin ay naglalayon nga bang magpadala ng mensahe sa Israel? Tumawag ang United Nations General Assembly sa Israel para umalis sa Golan Heights. Ang Russian media ay nag-publish ng isang video na nagpapakita ng mga Russian military units na malapit sa pinag-aagawang Golan Heights. Sa video na pinost ng Russian Today, makikita ang Russian troops na nakadeploy sa frontline sa border ng Israel at Syria. Ang video ay nagpapakita ng isang Russian soldier na nagmamatyag gamit ang kanyang binoculars sa posibleng posisyon ng Israel. Mayroon ring isang Russian flag na makikita sa nasabing lugar. Ang hakbang na ito ay nangyari matapos ang pinakabagong pag-atake ng Israel sa Damascus International Airport na mahigpit na kinundena ng Russia. Ayon sa pahayag ni Maria Zakharova, Russian Foreign Ministry spokeswoman, "We strongly condemn Israel's latest provocation attack on an important Syrian civilian infrastructure facility. We are convinced that such a vicious practice is fraught with extremely dangerous consequences, especially in the context of a sharp aggravation of the situation in the zone of Palestinian-Israeli conflict and the resulting increase in regional tension." Ang Israel ay nagsagawa ng sunod-sunod na airstrike sa loob ng Syria. Ito ay bilang tugon sa maraming insidente ng mga rockets at pagpapaputok sa Golan Heights. Sinasabi ng mga analyst na ang Russia ay naghahatid na ngayon ng isang banayad na mensahe sa Israel. Ito ay sa pamamagitan ng pag-deploy ng mga troops nito sa kanilang border. Ang Russia ay may malaking military presence sa Syria, kung saan sinusuportahan nito ang Bashar al-Assad regime laban naman sa mga rebelding suportado ng US. Ipinahayag ng UN General Assembly ang kanilang malalim na pag-aalala sa pananakop sa Golan Heights. Binago ng UN General Assembly ang resolusyon nito na pagdidemand nila na umatras ang Israel mula sa Golan Heights ng Syria. Noong November 28, ang 173 miyembro ng UN General Assembly ay bumoto sa draft resolution na the Syrian Golan under Agenda Item The Situation in the Middle East. Ang resolusyon ay pinagtibay sa pamamagitan ng recorded vote na may 91 in favor, 8 against and 62 abstentions. Bumoto ang India na pabor sila sa draft na resolusyon na nagpahayag ng matinding pag-aalala sa hindi pag-alis ng Israel sa Syrian Golan. Ang Australia, Canada, Israel, UK at US ay bumoto laban sa resolusyon na ini-introduce ng Egypt. Ayon sa resolusyon na ito, lumalalim ang pagkabahala na ang Israel ay hindi umatras mula sa Syrian Golan na nasa ilalim naman ng pananakop mula pa noong 1967. Idineklara ng resolusyon na walang bisa ang desisyon ng Israel noong December 14, 1981. Sinabi pa na hindi ito valid o anuman. Binibigyang diin din ng resolusyon ang iligalidad ng pagtatayo ng settlement at iba pang mga aktibidad ng Israel sa sinasakop na Syrian Golan mula pa noong 1967. Ang Syrian Golan ay isang rehiyon sa southwest ng Syria. Ito ay sinakop na ng Israeli forces mula pa noong June 5, 1967. Ang ginagawang ito ng Israel na pagkuha ng Golan Heights ay isang subject ng international dispute at hindi kailanman kinilala ng international community ang pagsasanib ng Israel. Kinilala ng US ang soberanya ng Israel sa teritoryo noong 2019. Ito ay sa ilalim ng administrasyon ng nooy presidente ng US na si Donald Trump. Samantala, nagbabala ang Russia sa isang pulong ng UNSC na ang Syria ay nasa bingit ng isang malaking salungatan. Narito ang pahayag ni Russian Ambassador Vasily Nebenzia sa United Nations. The difficult situation on the ground in Syria is aggravated by the sharp escalation of the Palestinian-Israeli conflict. The country,
like a number of its neighbors in the region, is literally balancing on the verge of being drawn into a large-scale confrontation. Nasasaksihan ngayon ng mga bansa sa gitnang silangan ang pagsasalungat ng mga kinatawan ng Iran's terror laban sa bansang Israel. Ang kasalukuyang gera ay mas laganap pa kung ikukumpara sa kaguluhang namamagitan sa grupong Hamas at ng puwersa ng Israel. Masasabi na naging responsable ang Iran sa sitwasyon nito dahil sa paggamit nila ng terorismo sa mga rehiyon ng Gaza, Katimugang Lebanon, Iraq at Syria. Maliban pa sa pag-atake sa bansang Israel, ang mga teroristang ito rin ang siyang may pakana sa iba pang 70 operasyon na ginawa laban sa mga base militar ng Estados Unidos na naroroon sa Middle East. Kahit pa na hindi direktang nangingialam ang Tehran sa gerang namamagitan sa Hamas at Israeli Defense Forces, may mga pulisiya silang inilunsad na siyang nagtutuligsa sa pagsuporta ng Amerika sa tuwing nagkakaroon ng mga opensiba at depensibang gawain ng Israel. Ngunit ang taktikang ito ng Tehran ay makailang beses nang nahadlangan ng Israel na siyang nagsusumikap para tuluyang matigil ang ganoong sistema nila. Magmula noong magsimula ang labanan, nagawa ng bombahin ng Israel ang mga base militar ng Iran at maging ang mga headquarters ng mga teroristang nasa Syria at Iraq, kung saan naroroon ang mga mahahalagang bagay na siyang kakailanganin nila sa pagpapatuloy ng pakikibaka laban sa Israel. Naging aktibo na rin ang mga airbases ng Damascus at Aleppo dahil sa mga pag-ataking ito sa Syria. Maging ang mga pro-Iranian na mga terorista na nasa Iraq ay nagkaroon din ng malaking pinsala dahil sa pag-ataking iyon ng mga Israeli. Tumugon din ang bansang Israel sa mga pag-atake ng terorista, lalong-lalo na laban sa puwersa ng Estados Unidos. Kamakailan lamang, gumawa ang Israel ng isang hindi inaasahang airstrike malapit sa Damascus para masiguro ang military presence ng Estados Unidos sa Iraq at Syria. Ito rin ay bilang sagot sa mga patakaran ng Tehran. Base sa iniulat sa Syria State Television SAA, nagbanggit ng isang military source na ang Israeli Air Force fighter jets ay nagpakawala ng 2 missile sa itaas ng Golden Heights malapit sa kabisera na Damascus. Kumpirmado naman ng IDF ang atake sa mga kalaban na target sa lugar ng Sayyida Zainab, mga 6 na milya sa katimugang bahagi ng Damascus. Nagtangkang makapagbuo ng isang bombing raid sa Damascus ang F-16 fighter jets ng Israeli Defense Forces. Ito ay nagdulot ng pinsala sa ilang Iranian terror forces sa nasabing lugar. Isa rin sa mga missiles ng IDF Air Forces ang sumira sa isang farm na matatagpuan sa pagitan ng Al-Badalia at Sayyida Zainab na nasa bandang timog ng Damascus. Ito raw ay pagmamay-ari ng Lebanese group na Hezbollah. May mga nasira ring hindi pa matiyak na mga targets na malapit sa paliparan ng Damascus. Isa rin sa mga missiles na pakawala ng Israeli Defense Forces ang siyang tumama sa pagitan ng Muaddamyat Al-Qalamon at Al-Qutafa na matatagpuan sa hilagang silangan ng Damascus. Nang wasak iyon ng mga bunker at warehouse ng mga teroristang suportado ng bansang Iran. Ayon sa ulat, wala namang nasaktan sa nasabing aerial bombardment sa Damascus. Ang pangunahing layunin ng Israeli airstrike na ito ay ipadala ang malinaw na mensahe sa bansang Iran kaysa sa mga target ng Hezbollah Terrorist Organization sa Damascus. Ang mensaheng ito ay naglalayon sa pagpigil ng terrorist logistics ng Tehran sa mga kritikal na bansa sa gitnang silangan tulad ng Syria. Ito ay dahil inaasahan na ng bansang Israel ang hakbang ng Iran para manlinlang sa paggabay sa mga terorista kapag nalagay ang mga iyon sa alanganin. Isa sa mga halimbawa nito ay sa oras ng kasunduan ng Israel at Hamas Terrorist Organization kapag mayroong pangho-hostage. Isang palatandaan ng ganitong sitwasyon ay ang aktibidad ng terorismo ng Hezbollah. Nagkita sina Hezbollah leader Hassan Nasrallah at Iranian Foreign Minister Hussein Amir Abdullahian na dumating sa ikalawang pagkakataon sa bansang Lebanon simula ng kasagsagan ng digmaan. Sa katunayan nito, mariing binatikos ng Hamas ang Hezbollah at Iran sa mga nakalipas na araw.
Iginiit kasi ng Hamas na halos kaunti lamang ang direktang kontribusyon ng Hezbollah sa laban ng Iran. Bukod dito, ang kamakailang pahayag ni Nasrallah na naglalarawan ng lahat ng mga atake ng Hezbollah laban sa Israel ay hindi nakakumbinsi sa mga lider ng teroristang grupo ng Hamas. Nakipagkita si Hamas leader Ismail Haniyeh kay Iran Supreme Leader Ali Khamenei at tinanong kung determinado pa rin ang Iran na makilahok sa digmaan at kung bakit kakarampot lang ang kanilang naitulong. Tumugon naman si Khamenei at sinabing hindi ipinaalam ng Hamas sa kanila nang maaga ang digmaan, kaya't hindi makikilahok ang Iran sa labanan. Dagdag pa ni Khamenei na magpapatuloy ang Iran sa diplomasya at moral na suporta sa Hamas, ngunit hindi sa aspeto ng militar. Pero ang katotohanan dito, hindi naman inaalala ni Khamenei ang pagpapasya ng Hamas na simulan ang digmaan ng walang koordinasyon sa Iran. Sa kabilang banda, nagdesisyon ng Iran na hindi aktibong makilahok sa digmaan. Binigyang katibayan ito ng mga kamakailang pahayag ni Ghulam Ali Haddad Adel, isang kilalang opisyal ng Iran. Ayon sa kanya, nililin lang sila ng Israel upang magkaroon ng gera sa pagitan nila ng Hamas, ngunit hindi direktang makikisangkot ang Iran. Gayon din ang mga komentong iyon ay sinang-ayunan ni former Foreign Minister Zarif na nagtrabaho sa ilalim ni Rouhani at miyembro ng grupong nakipagnegosasyon sa bagong kasunduang nuklear na hindi pa napipirmahan. Sa madaling sabi, tinanggihan ng Iran ang direktang pamamahala sa teroristang mga kasangkot. Subalit, hindi malinaw kung bakit kinakailangang ipadala pa sa Beirut si Hossein Amir Abdullahian upang mangasiwa sa patuloy na digmaan ng teroristang grupo na Hezbollah. Ito ay kahit na lumalabas na parang nag-aalala ang Iran sa diplomasya at kunwari ay nagsusumikap na pigilan ang paglawak ng kaguluhan sa buong rehiyon. Kinakailangan pa nating maghintay ng kaunti upang malaman natin kung ang United Front na naglunsad sa alyansang Hamas-Hezbollah at ang masamang binabalak ng Iran ay magtatagumpay para maipatupad ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Tila sinusubukan kasi ng Iran na gamitin ang kanilang impluensya upang makamit ang isang pangmatagalan o permanenteng kasunduan sa pagitan ni Nasrallah at Hossein Amir Abdullahian. Matapos ang kanilang pagpupulong, sumakay ng eroplano si Amir Abdullahian patungo sa Qatar. Sa isang panayam noong nakaraang linggo, inihayag niya na sa loob ng 40 araw ng digmaan, nakapagpadala siya ng mensahe sa Washington sa pamamagitan ng Doha. Ipinaabot niyang walang balak ang Iran na makilahok sa labanan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, napagtanto ng Tehran na hindi ang laban sa Gaza ang magdadala sa buong rehiyon ng kaguluhan kung hindi ang labanan sa Lebanese front. Ang kaganapang ito ang posibleng magpapasimula ng direktang gulo sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang gerang ito ang maaaring makasira sa kapabilidad ng Hezbollah at posible rin itong makapagdulot ng malalaking pinsala sa Iran. Dagdag pa roon, parang minamaliit pa ng Hezbollah ang maaaring maging pinsala at epekto ng giyerang nagaganap sa pagitan ng Israeli Defense Forces at ng Hamas terrorist group. Ngunit ayon nga sa naging pahayag ng Iran, kulang pa raw ang suportang ibinibigay ng Hezbollah sa United Terror Front. At ngayon sa pamumuno ng Tehran, sinusubukan ng Hezbollah na ibalik ang katatagan nito, kagaya noong bago pa magkaroon ng giyera laban sa Israel. Kaya't maaari pa ring makilahok ang Hezbollah sa ceasefire kahit pa na hindi ito opisyal na kabilang dito. Base rin sa mga teorya, maaari pa rin nitong ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa Israel sa pamamagitan ng otonomong proseso ng pagdedesisyon kung saan mayroon itong permiso ng bansang Iran. Sa kabilang banda, maaring subukan ng Iran, ng Hezbollah at ng Hamas ang isang organisado at pinagsanib na mekanismo nang sa gayon ay magawa nilang pilitin ng Israel para pumayag na mas pahabain pa ang tigil putukan. Kapag nangyari iyon, maaaring gamitin ng Iran at ng kanilang mga teroristang kaalyado ang mga bihag na hanggang ngayon ay hawak pa rin ng grupong Hamas. Ang mga iyon ay magsisilbi bilang strategic tool para makamtan ang malaking tagumpay.
Hindi naman klaro kung ilang buhay na bihag ang posibleng maiiwan pag natapos ng pakawalan ng Hamas at Islamic Jihad Terrorist Organization ang iilan sa mga ito. Ngunit malamang ay nais ng teroristang grupo na Hamas na palayain ang mga bihag sa iba't ibang pagkakataon bilang tugon na rin sa patakaran ng Iran. Malinaw nang ipinaalam ng Israel na handa itong sang-ayunan ang karagdagang tigil putukan upang mapalaya ang mga bihag. Hindi rin kasi maipagkakaila na kinakailangan ng teroristang organisasyon na Hamas ang mga ganitong tigil putukan para magawa nitong ayusin ang kanilang mga hanay at ang kanilang communication system. Kinakailangan din nilang i-update ang kanilang deployment at ihanda na rin ang kanilang mga sarili para sa susunod na labanan. Subalit, posibleng maipit ang Hamas sa sarili nilang kagustuhan at sa mismong ninanais ng Iran at Hezbollah. Sinabi pa ni Nasrallah sa isang talumpati na hindi siya tutugon sa mga pag-atake ng Israel sa Gaza, maliban na lang kung ang mga ataking iyon ay makapipinsala sa mga Lebanese. Kung pahahalagahan lang sana nila at igagalang ang kasalukuyang tigil putukan, at kung sasali roon ang Hezbollah, posibleng ito ay makatulong para magkaroon ng posibilidad para hindi na atakihin ng Hezbollah ang Israel. Magiging daan din ito para mas mapadali ang paglipol ng Israeli Army sa teroristang Hamas.